Sa video na ito, makikita natin na ang pantas na tinutukoy sa Biblia ay hindi si Brother Eli Soriano, sapagkat si Brother Eli Soriano ay lumipas na, ngunit ang pagkakatipon ng mga bansa ay hindi pa nangyayari. Maliwanag po na pambobola na lang po ang mga sinasabi ni Brother Eli Soriano. Panoorin po natin ang video. Ngayon, kung yung pantas ngayon nakaunawa na at magpapahayag na dahil kinausap siya ng bibig ng Panginoon, anong klaseng pagpapahayag ang gagawin niya sa panahon ng kawakasan? 43:9 ng Isayas. Mapisan ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Yan! Hindi pala basta pahayag yan eh. Tiyempon-tiyempo pa rin sa panahon ng kawakasan eh. Bakit? Pagpapahayag pang mundial yan eh. Pagpapahayag pang mundial yan eh. Yan po ang narinig natin kay Brother Eli Soriano. Napapansin po natin na lahat ng kanyang mga binanggit ay pinapalabas niya na siya ang tinutukoy na pantas na nakasulat sa Biblia. Tandaan po natin, buhay na buhay siya nung sinasabi niya ang mga iyan. Ang dami pong naniwala sa kanya tungkol sa mga bagay na iyan, na hanggang sa nakamatayan na lang niya ay hindi pa nangyari ang pagpapahayag pangmundial. Yan po ang nagpapatunay, kaibigan, na si Brother Eli Soriano ay hindi siya ang nakasulat na pantas sa Biblia, mga kaibigan. Ituloy po natin panoorin ang video at ating himay-himayin po natin yan. Maiintindihan po natin na si Brother Eli Soriano ay hindi siya yung pantas na tinutukoy sa Biblia, sapagkat hindi siya umabot sa panahon ng pagpapahayag pangmundo. Ituloy po natin. Kung yung pantas ngayon nakaunawa na at magpapahayag na dahil kinausap siya ng bibig ng Panginoon, anong klaseng pagpapahayag ang gagawin niya sa panahon ng kawakasan? 43:9 ng Isayas. Mapisan ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Pansinin po natin ang tatlong binanggit, mahahalagang bagay na binanggit, nabasa po sa talata. Makakapagpahayag, makakapagpakita, mga dating bagay. Yan po ang mga mahahalagang bagay na nakasulat sa talata na binasa. Sino po kaya ang makakapagpakita, makakapagpahayag ng mga dating bagay? Ito na nga po ang aking sinasabi ngayon. Ang binabanggit na mga dating bagay ay ang tamang bautismo. Nababasa po iyan sa Jeremias 6:16. Basahin po natin.
Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan at tumingin, at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas, kung saan naroon ang mabuting daan, at lumakad kayo roon. At kayo'y makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami lalakad doon. Yan po ang laman ng Jeremias 6:16. Ang binabanggit po dito na kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, mga kaibigan. Ang dapat nakasulat dyan ay espiritu. Sapagkat, inuulit ko po, ang kaluluwa po ay hindi papanhik sa langit. Ang espiritu po ay papanhik sa langit kung sino ang nagbigay. Yan po ang binabanggit dun sa topic ni Brother Eli Soriano, na kung sino ang makakapagpakita, makakapagpahayag sa mga dating bagay. Ang binabanggit po na mga dating bagay, at binasa naman po natin sa Jeremias landas upang makasumpong tayo ng kapahingahan ng ating mga espiritu. Bukod tanging nag-iisa lamang po ang tamang bautismo na tanging daan tungo sa kapahingahan ng ating mga espiritu. Tungo po yan sa buhay na walang hanggan. Doon po sa pinapanood natin video, mga kaibigan, ay may binabanggit na kung sino ang makakapagpahayag, sino ang makakapagpakita sa mga dating bagay. Ito na nga po yun, mga kaibigan. Ang binabanggit ko po ngayon na tamang bautismo ang binabanggit na iyan. Ngayon, malayo pa po ang hangganan ng sangdaigdigan, sangkatauhan na ito. Subalit, nabanggit na po natin kanina na wala sa mga masasama ang makakaunawa nyon, kundi ang mga pantas. Mga kababayan, tiyak ako na hindi ko rin aabutin yung pangmundial na pagpapahayag. Sa pamamagitan ng tulong ng multimedia, internet, ay malamang na ang mga sinalita kong ito ay aabot po sa panahong iyon. Ang panahong mapipisan ang lahat ng bansa. Sa pamamagitan po ng mga recordings na ito, tiyak po, aabot po yan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan.
yan, hindi pala basta pahayag yan eh. Tiyempon-tiyempo pa rin sa panahon ng kawakasan eh. Bakit? Pagpapahayag pang mundial yan eh. Mapisa ng lahat ng bansa, magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna ng mga bansa at mga bayan ang makakapagpahayag? Sino makakapagpahayag? Eh di yung sinabi ni Jeremias, siyang kinausap o pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon. Sino siya? Ang pantas na makakaunawa nito. Sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon upang kanyang maipahayag? Nakikita mo yung dugtong doon, kapatid na Mel? Opo, awa ng Diyos, ang liwanag po ng pagkakadugtong, kapatid na Eli. Magkarugtong po yung 9:12 ng Jeremias at 43:9 po ng Isayas, kapatid na Eli. Ganda po ng nung nakita mong pagkakadugtong. Kasi nga po, pagdating po dito sa 43:9, mapisan sabi, mapisan ng wika ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito? Abay, buong mundo man, iba't ibang bansa, iba't ibang bayan, magpisan man sila, mayroong dapat na makapagpahayag, may makita sa kanila na dapat makapagpahayag nito. Sabi po dito sa salita o sa hula ni Propeta Isayas. Ang tiyak na makagaganap po nun na makapagpapahayag sa gitna ng napakaraming bansa at mga bayan, yung sinabi po ni Propeta Jeremias po pala, kapatid na Eli. Yung po yung pantas na makakaunawa, walang iba. At yung pantas na yun na nakakaunawa, na yun ang makapagpapahayag sa gitna ng maraming bansa at mga bayan, kaya siya ang makapagpapahayag, siyang nakakaunawa. Ba't siya nakakaunawa? Kasi po, pinagsalitaan siya ng bibig ng Panginoon, kapatid na Eli. May source. Tama talagang lahat ng ikaliligtas galing sa bibig ng Diyos, ano, kapatid na Luz? Opo, totoo po yan. Lahat. Lahat po. Dani, nakikita mo yung impact nun? Opo, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Napaka-intense. Salamat po. Sino ang pantas na makakaunawa nito? Doon sa tanong na sino, meron nun. Kasi hinulaan ni Propeta Daniel yun eh. Wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Nagtatanong ngayon ang hula kay Propeta Daniel, sino ang pantas na makakaunawa nito? Sino siya na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon upang kanyang maipahayag? Napakaliwanag, ano? Ang magpapahayag na pantas, yung pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon. At ang kanyang pagpapahayag, tiempo sa panahon ng kawakasan na available ang teknolohiya para maipahayag niya sa mundo, hindi sa isang sulok. Kasi ang sinasabi dun sa talata na mapisa ng lahat ng bansa, magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Ang magpapahayag pala yung pantas na pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon. Maliwanag po na ating narinig na ang makakapagpahayag nun ay ang pinagsalitaan ng Panginoon. Totoo po yan, mga kaibigan. Ang binabanggit po nito, kung uugatin po natin ang topic na ito, mga kaibigan, ay tungkol po sa kaligtasan. Kaligtasan po ng bawat espiritu na inilagay ng ating Panginoong Diyos Ama sa ating mga puso, mga kaibigan. Ang makakaunawa po sa hiwagang ito ay ang pagpapahayagan ng Panginoong Diyos. Hindi po yan si Brother Eli, mga kaibigan, sapagkat ang hiwaga na ito ay ang tungkol sa tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, mga kaibigan. Sino kaya po ang makakapagpakita, makakapagpahayag, kundi ang pantas
Ang pantas po na iyan ay magpapahayag ng tungkol sa kaligtasan ng bawat tao. Ngayon mga kaibigan, sinasabi ko na nga po sa inyo na ang tamang kahulugan ng daan, landas, matuwid na daan, matuwid na landas, ang binabanggit po yan na matuwid na landas ay ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon po, sinisimulan ko na pong ipaunawa sa mga tao, sa lahat ng mga ngaral, sa buong mundo, nang binabanggit sa mga talatang tinatalakay natin ngayon mga kaibigan ay tungkol po sa tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Tuloy po natin ang video. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Bakit po? Nagpapahayag iba eh. Ano po ipinapahayag? 23:16 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta na nanganghuhula sa inyo. Sila'y nangagtuturo sa inyo ng walang kabuluhan. Sila'y nangagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Amen. Amen. Marami ngayon yan, usong-uso yan. Mga propetang nanghuhula na nagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso. Ang sinasabi nila, hindi mula sa bibig ng Panginoon. Sa panahon Nagsasalita ng hindi mula sa bibig ng Panginoon. Marami po ngayon yan. Narinig po natin kay Brad Eli Soriano. Ano po bang ibig sabihin niya sa marami sa ngayon iyan? Hindi po ba siya kasali doon? Mga kaibigan, sinasabi ko po sa inyo, isa rin po siya sa mga ngaral. Isa rin po siya sa mga magnanakaw ng salita ng Diyos. Kaya po, isa rin siya sa mga nagsasalita ng hindi mula sa bibig ng Panginoon. Tandaan po natin yan mga kababayan. Kung sino man ang mga naakay at mga inaakay ni Brad Eli Soriano sa pamamagitan ng kanyang bautismong lubog sa tubig, ay tiyak yun mga kababayan na mahuhulog sa hukay. Bakit ko po nasabi yun mga kaibigan? Sa panahong ito mga kaibigan, isa rin siya sa mga ngaral na nagsasalita ng hindi galing sa bibig ng Panginoon. Tuloy po natin ang video. ng kawakasan, may magpapahayag. At ang makakapagpahayag, yung pinagsalitaan ng bibig ng Panginoon. Kaya nakakatiyak tayo sa ating panahon, may kinakausap ang Diyos eh. Apo. Ako ayoko namang sabihin, kapatid Dalos, na kinakausap ako ng Diyos eh. Pero para mo pala masabi, kailangan kausapin ka ng Diyos eh. Opo, yun na nga po eh. Talagang ako man po naniniwala na kinakausap kayo ng Diyos. Kasi di ba may mga instances nga po kayo nababanggit na dati.
Yun lang nga pong sa panalangin yung sabi nga po ninyo, nagbibiyahe kayo, wala namang, tapos parang mayroong nagsasalita sa inyo na mali naman kayo, ganon. Alam ko po talagang... Yun, naramdaman ko yun Talagang nung kami, saan tayo papunta noon? Galing kami sa New York, papunta kami ng Washington, D.C. Along the way, nakakita ako ng isang bundok na napakalinis. Malinis na malinis. Sabi ko, pag ganito bundok, mananalangin din ako sa bundok. Kasi pagka maggubat, parang ayoko sa bundok no? Pero napakalinis na bundok, Kung ganito ako, mananalangin din ako sa bundok. Sabi nung isip ko, hindi siguro isip ko, may sabi nun, basta naisip ko lang. Sabi na sa isip ko, mali naman yung panalangin nyo Sabi, hindi nga kayo, mali nga yung pagluhod nyo pagdating namin sa hotel, nung makarating kami, sabi ko kay kapatid na Cyrus, tingnan mo nga ako yung salita na yun kung paano yung panalangin. Doon ko natuklasan na mali pala yung luhod Katoliko na minana ng Protestante, na minana ng Iglesia ni Manalo. Yung pala yung luhod hilaw. Hindi pala yun ang nasa Biblia. Nasa nakaraang video na in-upload natin, narinig natin kay Brad Eli Soriano na ang mga ngaral na gumagamit ng flowery words or mabulaklak na pananalita ay mga bulaan daw. Ngayon po, napasadahan po natin ang mga pambobola na pananalita ni Brother Eli Soriano. Ang topic na daanan natin, mga kaibigan, ay ang tunay na mga ngaral ay sasagot daw. Direktang salita ng Diyos ang isasagot. Ngayon po, napatunayan natin na kinontra na po niya yung kanyang sinabi na iyon. Siya na po ngayon ang gumagamit ng mga mahahabang pananalita, masarap pakinggan na salita na hindi na mula sa bibig ng Panginoon. Tuloy po natin ang video. Opo, kaya... Nung minsan naman, madaling araw, akong mag-isa, parang maaalimpungatan ako, meron naman akong narinig na parang wala namang tinig na walang tinig na audible. Wala akong narinig na tinig. Pero sa isip ko, merong nagsasalita sa akin at itinuturo yung ganun pala kako yun. Kaya naglalabasan niyang mga tekstong masasabi mong mahiwaga talaga dahil kung hindi ipinaiisip at hindi sinasabi ng Panginoon yan, maiisip ko ba yan, paksa na yan kung hindi nga may nagsabi sa akin yan, Sis Luz. Ayoko namang angkinin, ayoko namang maging pangahas ako na sabihin kung kinakausap ako ng Diyos. Pero sa hula, yung palang taong makakaunawa at makapagpapahayag, pinagsasalitaan pala yun ng bibig ng Diyos, kapatid na Luz. Opo, totoo po yun. At ako po, sumasampalataya ako, talagang kinakausap kayo ng Diyos. Kasi narinig po natin na sinabi ni Sis Luz na kinakausap ng Diyos si Brad Eli Soriano. Mga kaibigan, napakarami pong nabudol sa mga salita na yan. Meron po tayong babasahin sa Biblia na masama po ang ginagawa ng dalawa na iyan. Basahin po natin. Ito po ay mababasa natin sa Jeremias 23:30 at 31. Kaya't ako'y laban sa mga propeta na ninanakaw ang aking salita sa kanyang kapwa, sabi ng Panginoon. Sa 31, ganito po ang nakasulat. Ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ginagamit ang kanilang mga dila at nagsasabi, sinabi ng Panginoon.
Yan po mga kababayan. Isa pong paglapastangan po sa Panginoon ang itinatapik nilang dalawa ni Sislus. Sino po kaya ang nag-udyok sa kanila na gamitin ang bagay na ito, ang mga salitang ito, kaibigan? Malamang po si Satanas. Nakita na po natin ngayon ang mga antikristong tunay, ang anak ng kapahamakan. Nandyan na po, nahayag na. Si Brad Eli Soriano ang nagpasimulang kumalat sa buong daigdig sa pamamagitan ng teknolohiyang ito. Sa pamamagitan ng komunikasyon, ginamit po nila upang ikalat sa buong daigdig ang masamang aral, hidwang aral kung tawagin sa Biblia. Ang aral nila tungo sa kapahamakan na bautismong lubog sa tubig. Kaya nga po sinasabi ko na po sa inyo ngayon, dagdagan pa po ninyo ang panahon ninyo upang magsuri. Alamin po ninyo kung alin ang tama sa dalawa. Ang binabanggit ko po ay dalawang uri ng bautismo. Ang isa ay lubog sa tubig at ang isa naman ay buhos na tubig. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Hindi po maituturo itong lahat ng ito na mga pinag-aralan natin, itong buong 3 araw na ito na mga tekstong pinag-aaralan natin, kung hindi kayo kinakausap ng Diyos. Hindi po ito maituturo ng ganito kaliwanag at maiintindihan ng kapatiran at pati yung mga nakaraang mga paksa. Hindi po ito maiintindihan kasi malibang ituro talaga ng Diyos at pagsalitaan ng bibig ng Panginoon, sudlong-sudlong po talagang lahat po tumatama lahat po tumuturo na kayo po ay kinakausap at pinagsasalitaan ng bibig ng Panginoon. Naku po mga kaibigan, lumabas na po ang kasinungalingan ng dalawa na iyan. Maniniwala po ba kayo sa sinasabi nila na si Brad Eli Soriano ay pinagsasalitaan ng bibig ng Panginoon? Kapag kayo po ay naniwala, ibig sabihin po ay nabudol na po kayo. Sa tingin ko po ay mambubudol na po yung dalawa na yan, mga kaibigan. Nakasulat na po lahat sa Biblia ang mga salita ng Panginoon na hindi na po kailanganin pang magsalita kay Brad Eli Soriano. Tandaan po ninyo yan. Etong video na ito, tandaan po ninyo. Pambubudol na po ang ginagawa ng dalawa na iyan. Hindi na po kailangan magsalita ang bibig ng Panginoon direkta kay Brad Eli. Nakasulat po iyan. Okay, ituloy po natin ang video. Hindi po yun kayabangan, hindi ito pagmamalaki. Yun lang ang totoo talaga. Hindi kagaya ni Kibuloy nag-aangkin, siya daw I had a revelation. Siya daw ay kinakausap ng Diyos. Pero naku po, sinungalingan ang sinasabi. Ang talagang kinakausap at pinagsasalitaan ng Diyos, si kapatid na Eli sa panahong ito. Wow! Mapapawaw ka po sa sinabi ni Sislus.
Kung maniniwala po kayo sa statement niya na iyan, isa lang po ang masasabi ko, nabudol na kayo. Tandaan po ninyo ang video na ito mga kaibigan. Kung ginamit niya si Kibuloy, ay pareho lamang naman po silang dalawa ni Brad Ellie. Sinusuportahan ni Sis Luz. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa dalawa na iyan? Ano ngayon ang masasabi ninyo sa religion na kinaaaniban ninyo ngayon mga kaibigan? Dadating ang panahon na mauunawaan ninyo kung anong klase ang religion na iyan. Siya talaga. Kasi lahat po lahat ng mga sitas na ito, tumuturo po doon Sabi, sino ang pantas na makakaunawa nito? Tapos walang masamang makakaunawa. Ang makakaunawa, yung pantas. Sinong pantas? Yung pantas na pinagsalitaan ng Panginoon. Kailan? Sa panahon ng kawakasan. Ngayon nga po yun yung tiyempo, tapos yung technology pa sa panahon ngayon na pagsasalitaan siya ng Panginoon para makapagpahayag siya, ipahahayag sa lahat ng mga bansa. Hindi naman ito mangyayari nung araw. Kasi malabo pa noon dahil noon walang teknolohiya para ang lahat ng mga bansa ay mapangaralan mo dahil wala pang ang means of communication na kagaya sa panahon natin. Ngayon po matutupad ito na ngayon po pwedeng mapangaralan ang lahat ng mga bansa sabay-sabay kagaya ng ginagawa ni kapatid na Eli ngayon. Nangangaral siya via satellite, sabay-sabay na papangaralan. Ang ipinapangaral niya yung sinabi sa kanya ng bibig ng Panginoon. Naku po mga kaibigan, wala na po siyang kasawa-sawang paulit-ulit na sinasabi na mula sa bibig ng Panginoon daw. Kayo na pong bahala humusga dyan mga kababayan. Totoong-totoo po yun. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Naintindihan po namin talaga. Salamat sa Diyos. Napakaswerte po namin dahil ang umaakay sa amin ay pinagsasalitaan ng bibig ng Panginoon. At narinig po natin mga kababayan na sinabi niya, napakaswerte namin, sabi niya. Napakaswerte po namin, sabi niya. Hindi po sila maswerte. Naipahamak po sila ni Brother Eli Soriano. Tandaan po ninyo yan. Magsuri po kayo. Bakit ko po sinabi na naipahamak po sila? Sapagkat silang lahat dyan ay nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig. Hindi po sila maswerte mga kaibigan. Malas po sila. Sapagkat ang bautismong lubog sa tubig ay pumapatay. Ituloy po natin ang video. Lahat ng pruweba, kahit hindi pa tanggapin ng iba. Ang aking ako'y namamangha, Sis Luz, sa kabutihan ng Diyos at sa kapangyarihan niya. Isang bagay na maiisip ko, teka, parang mali, sabihin kong gano'n, kukunin ko yung cellphone ko. Meron ako ritong Greek at saka Hebrew. Titignan ko. Pag nakita ko, mamumroblema na ako. Hanap na ngayon ako ng Biblia. Kulang na yung Biblia ko rito sa cellphone. Wala akong computer. Hindi naman ako marunong mag-computer. Tatawagin ko na ngayon si Cyrus. Tingnan mo nga ako itong
bersikulong ito. Tinignan. Sa ibang Biblia. Tinignan. Sa ibang Biblia. Wala naman silang malay, ba't ko ginaganon eh? Sa ibang salin. Hanggang maubos lahat ng salin. Sabi ko, mali eh. Bakit po? Walang tamang salin. Sabi ko. Sino may gawa nun? Si Luz. Walang tamang salin, maintindihan mo yung 68, 18 ng isa ng awit. Walang tamang salin kahit isa. Sino may gawa nun? That is very wonderful. Walang tamang salin. Ingles, Portuges, Espanyol, Tagalog, lahat ng salin mali sa 68:18 ng Isaias. Hindi ko naman naiisip, pinaiisip sa akin. Ba't para ka kung mali ito? Bakit tatanggap ng kaloob sa mapanghimagsik? Hindi naman tumatanggap ang Diyos sa mapanghimagsik. Hindi nga tinanggap yung kay Abel eh. Di ba? Opo. O yung tinanggap niya yung kay Abel, hindi niya nga tinanggap yung kay Cain eh. Tapos, hindi niya nga tinanggap yung handog ni Nadabat ni Abyo. Paano ngayon masasabing ang Diyos eh tumatanggap ng kaloob pati sa mapanghimagsik? Para ka kung may mali. Nung matignan-tignan ko yung pagkakasalin sa salita, mali. Walang nagsalin sa ating panahon na tumama. Tingnan mo pati sa pinakamatandang salin ng Grego, sa Hebreo, kung tumama, yung Codex Sinaiticus. Tingnan mo, wala pala sa 68 dun sa Codex Sinaiticus di ba? Opo, bagong tipan lang po yun. Bagong tipan. Yung mga available na salin na mayroong Old Testament, lahat pare-pareho ng translation. Tumatanggap daw ang Diyos sa tao ng mapanghimagsik. Mali ka ako yan. Nung tignan ko yung kahulugan ng salitang laukak, ang kahulugan pa na ng laukak, tumanggap at saka magbigay. Doon ngayon na-direkto yung yun ang sinasabi ni Pablo. Sabi ko, siya'y umakyat sa itaas, tapos nagbigay siya ng kaloob. Si Pablo ang nakakaalam ng kahulugan nun. At sa kapalarang ibinigay sa atin, mga kapatid, sa awa ng Panginoon sa akin at sa inyo, sa umpisa sa inyo, pinaunawa ng Diyos sa akin yun na lahat ng pagkakamali ng lahat ng nagsali ng matandang tipan ay unawa naman ni Apostol Pablo. Kaya mayroon pang pantuwid si Apostol Pablo Nang umakyat siya sa taas, ay nagdinala niyang biyag ang pagkabiyag, nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Natupad yun nasa awit. Kaya nga pati sa mapanghimagsik, nagbigay siya ng kaloob. Dito na po natin nakita ang kasinungalingan ni Brother Eli Soriano. Narinig po natin na sinabi niya na nagbigay ng mga kaloob pati sa mga mapanghimagsik. Wala pong mababasa sa Efeso 4:8 na mapanghimagsik. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Napakalakas ang loob niya na magsabing nagbigay ng mga kaloob sa mga mapanghimagsik. Wala po yan. Basahin po natin ang Efeso 4:8. Ganito po ang mababasa natin sa Efeso 4:8. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Wala po dyan ang salitang mapanghimagsik. Sa English po, wherefore he saith,
When he ascended up on high, he led captive, and gave gifts unto men. Wala po dyan yung word na mapanghimagsik. Dinagdagan po niya. Kaya nga po, nakasulat sa Apokalipsis na kung sino man ang magdadagdag o magbabawas ay daragdagan din ang salot sa kanyang buhay. Anong buhay yon, mga kaibigan? Buhay na walang hanggan, at aalisan siya ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Kaya nga pati si Judas binigyan niya ng pagka-apostol eh. Pero never na tumanggap ang Diyos ng kaloob sa mapanghimagsik. Mapalang dapat na kahulugan doon ay sumampa ka sa itaas at dinala mong biyag ang pagkabihag, nagbigay ka ng kaloob sa mga tao. Yun ang talaga dapat. Hindi tumanggap ng kaloob. Na yan ang ginagamit ng mga alagad ni Periol para kahit kanginong tao eh kumuha ng love offering nila. Ayon. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ay tututulan po natin ang analysis ni Brother Eli Soriano tungkol sa awit 68:18. Napansin po natin, inaangkin niyang nagsasalita ang bibig ng Panginoon sa kanya. Ibinibida na po niya. Pamumusong po yan, mga kaibigan. Palalo. Sapagkat ang awit 68:18 ay hindi naman po niya nauunawaan. Pinangalandakan na niyang mali daw ang salin ng Biblia na yan. Napakalaki pong error kung yan ay mali. Sapagkat hindi lamang niya itutuwid yung word na ginamit, kundi binaligtad po niya, mga kaibigan. Babasahin ko po ang awit 68:18 sa Tagalog. Ganito po ang nakasulat. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Bakit ko po sinasabing hindi niya naunawaan o hindi ibinigay sa kanya ang tamang pangunawa tungkol sa talatang ito, mga kaibigan? Ang gusto niyang gawin ay hindi daw tatanggap, kundi magbigay. Kabaligtaran po ang gusto niya mangyari sa talatang ito. Meron pong babala sa Apokalipsis na kung sino man ang magdagdag o magbawas sa mga nasusulat ay aalisan ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Mabuti na lang, kaibigan, hindi siya sumulat ng sarili niyang version ng Biblia.
siya ay isa lang magnanakaw ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Sapagkat ang talatang Awit 68:18 ay tama po ito. Ang hindi po niya inabot na tanggapin sa Panginoon ay ang kahulugan ng salitang mga mapanghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ang phrase na ito, ang tinutukoy na mapanghimagsik, ay ang nakasulat sa Tesalonica na mga namatay kay Kristo. Sila po yang tinatawag na mga mapanghimagsik. Bakit nagbigay, tumanggap? Sila po yung mga bihag. Nakita po natin, mga kaibigan, kung sino man sa inyo ang kontra sa aking sinasabi at pumapabor sa sinasabi ni Brad Eli Soriano, inaanyayahan ko pong makipagtalakayan sa akin. Tatalakayin namin ang punto ni Brad Eli tungkol sa talatang ito. Sinasabi ko po, mali si Brad Eli sa kanyang sinasabi tungkol sa talatang ito, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Tinan mo, pakinggan mo ito, kundi bunga ito ng pagkakamali ng salin na sinamantala naman ng matakaw sa pera. Pakinggan nyo. Sa akin, paano daw kapag nagkaloob ay mamamatay tao? Yung kaloob ba ng mamamatay tao ay tatanggapin ng Diyos? Gayon siya ay taong makasalanan. Mga minamahal, yung kung kaloob ng isang taong makasalanan ay maaaring tanggapin niya ng Diyos. Sapagkat ayon sa talatang aking binasa, tumanggap ka ng kaloob sa gitna ng maraming tao maging sa mapanghimagsik. Kaya ang tao, kahit siya ay mapanghimagsik, yung kaloob niya kapag yung puso niya ay may pagdanasang magkaloob, tatanggapin niya ng Diyos. Dahil ang natutunan itong mahaderang ito, na mahaderang ito'y natutunan kay Periol kahit daw mapanghimagsik tatanggapin ng Diyos. Ang batayan, maling pagkakasali ng talata. Yung ba naman, makikita ba? Hindi nga nakita ng lahat ng relihiyon yan eh. Hindi po si Brad Eli, mga kaibigan. Hindi lang po niya naunawaan o kaya hindi ipinagkaloob sa kanya ang pangunawa sa word na mapanghimagsik dito sa Awit 68:18. Ang mga mapanghimagsik na binabanggit po dito sa Awit 68:18 ay ang mga nauna kay Kristo. Sila po yung mga tinatawag na mga namatay kay Kristo. Sila po yung kabilang sa mga bihag. Sila po ang mga tinatawag na mga mapanghimagsik. Kaya dito po, nagkamali po si Brother Eli Soriano sa pag-analisa sa nakasulat sa Awit 68:18. Dito po natin napapatunayan, mga kababayan, na itong si Brad Eli Soriano ay hindi po siya ginagabayan ng banal na espiritu sa pagdadala ng mga aral na nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. 68:18 ng awit ay gusto niyang baguhin. Gusto niyang itago ang tunay na kahulugan
dahil lamang sa kanyang gustong ituro sa mga tao, dahil lamang sa sarili niyang pangunawa. Hanggang dito na lamang po muna tayo, at sana po igabayan tayo ng Diyos Ama upang makapagpatuloy sa pagsasaliksik natin ng katotohanan, at makapagbulgar tayo ng mga maling turo ng mga naunang mga ngaral kaysa sa atin. Maraming salamat po, at maraming salamat sa Diyos. Amen.